Maring itinanggi ng 5 police generals na pinangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot sila sa kalakaran ng iligal na droga. Handa raw silang humarap sa investigasyon para malinis ang kanilang pangalan. Kaugnay nito, bumuo na ang National Police Commission o NAPOLCOM ng komiting magsisiyasat sa mga paratang. Makibalita tayo kay Tricia Safra. I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tinio, former QCPD director. Tinotoo nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang minsan niyang babala na papangalanan sa publiko ang mga opisyal ng pulisya na sangkot sa droga. Kahapon, sa anibersaryo ng Philippine Air Force, walang preno ang bagong presidente. Si Police Director Joel Pagdilao, wala raw ideya kung ano ang basehan ng Pangulo para paratangan siyang konektado sa iligal na droga. Nakakagulat dahil ang katotohanan, hindi pa ako protector ng illegal na droga. Sa tagal ko po sa serbisyo, sa 32 plus years ko na service, talagang iningatan ko po ang aking reputasyon. Emosyonal naman si Chief Superintendent Edgardo Tinio nang makapanayam ilang oras matapos marinig ang anunsyo ng Pangulo. Nanginginig yung laman ko eh. Totoo lang, kasi hindi naman talaga ako involved dyan. I'm willing to subject myself for investigation, kahit magpa-drug test, kahit magpa-lie detector test ako, I'm willing to subject myself. Sa isa namang pahayag, sinabi ni dating Deputy Director General Marcelo Garbo Jr. na hindi raw niya masisisi ang Pangulo kung nabigyan ito ng anyay maling impormasyon. Ayon kay Garbo, handa raw siyang humarap sa presidente para mabigyang linaw ang issue. Ang ngayoy alkalde naman ng Daan Bantayan, Cebu na si dating Chief Superintendent Vicente Loot, iginiit na hindi raw patas para sa kanyang pamilya at mga taga Cebu ang paratang. Anya, biktima lang daw siya ng black propaganda. Being tried by publicity and kailangan kasi kailangan ma-clear ko yung sarili ko. And if there's a need for me to see the president or Bato de la Rosa, I'm willing to face the investigation kahit saan. Ang dating hepe naman ng Western Visayas Police na si Chief Superintendent Bernardo Diaz, pinabulaanan ding protektor siya ng iligal na droga. Mula raw noong lieutenant siya hanggang maging general, kailan may hindi raw siya nasangkot sa iligal na kalakaran. Malinis ang aking record, hindi ako nagkaroon ng kaso, hindi walang reklamo sa akin, hindi ako nagpoprotekta ng illegal drug. Wala pang 24 oras mula nang mag-anunsyo ang Pangulo. Humarap na sina Pagdilao, Diaz at Tinio kay PNP Chief Ronald De La Rosa sa Camp Crame. Maliban sa mga opisyal ng PNP, may mga kinatawan din daw ng NAPOLCOM na humarap sa 3 general. Bumuo na raw ang NAPOLCOM ng komite na tututok sa investigasyon sa issue. The group is composed of lawyers who will be involved in evidence gathering as well as in the validation of the facts that they're going to gather. May 7 araw sila para mangalap ng ebidensya at kumpirmahin ang mga impormasyong hawak ng iba't ibang ahensya tungkol sa mga alegasyon laban sa mga general. Pagkatapos, isang ad hoc committee ang magsusuri sa mga ebidensya at siyang magbibigay ng rekomendasyon sa NAPOLCOM kung may sapat bang ebidensya laban sa mga general. We expect the commission to come up with a decision just in one session. And that's it. So probably in a month's time, everything will be put into a conclusion. Karamihan sa mga nakitang ebidensya ng mga commissioner, mga intel report daw laban sa mga general. Aminado ang NAPOLCOM, isang malaking hamon ang isasagawang investigasyon. Practically at the top of the apex of the PNP. So this is a big challenge, and we can assure that even with this kind of a situation, the full force of the law in our mandate as a disciplinary body will be applied without, of course, sacrificing due process.
Ang palasyo naman, inihayag na hindi pa maaaring isapubliko ang mga ebidensya laban sa mga general dahil maaaring makaapekto ito sa gumugulong ng investigasyon. Posible rin daw na malabag ang constitutional rights sa due process kung ilalantad agad ang mga ebidensya laban sa mga general. Tresha Zafra, GMA News.